Hallelujah. Good evening sa ating lahat. Good evening, ngayon din sa ating online na nanonood ngayong gabi. So, please welcome po ang bawat isa sa ating gawain or our first service na dito lang natagpuan sa Nabihing 55. Okay? So, let's start po sa ating first service. Tayo po ay dumako sa ating course reading, Bible reading, na pangunahan ng Prophet. Bukas po tayo sa Salmo 110, versikulo 1 po siya. Awit na sinulat ni David. Sinabi ng Panginoon sa akin, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka rito sa aking kanan hanggang sa gawin kung iyong apakat ang iyong mga kalaban. So, Palalawagin mo ang iyong kalihan, pagkakalihan mo ang iyong mga kaaway. sa panahon ng iyon, makikigimba sa mga kaaway, kusang loob ng tutulong sa iyo ang iyong mga tao, ang mga kabataan iyong nasasakutan, ay pupunta sa iyo doon sa banal na buron katulad ng hamog tuwing umaga. Ang Panginoon ay magbabago ka sa ikaw ay parang magkakailan ayon sa pagkakari ng Ang Panginoon ay kasama mo, parurusahan niya ang maraming hari sa oras ng kanyang gamit. Parurusahan siya ang maraming kapatahin ng yaman na namumuno sa buong mundo. Last verse of the Mahal na kami, kayo ay iyong sa nasa tabi ng kaya ulitin yung lalabas sa Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa buong linggo ng iyong paggabay, pagmamahal, pagproteksyon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at dinalaman po kami dito sa bahay-sambahan mo, Panginoon, upang makarinig ng salita mo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa mga ginagamit at gagamitin mo pa, Panginoon, sa paghiling ng worship, Panginoon, sa guitarist, sa pianista, Panginoon, sa lahat, Panginoon, Lord, salamat sa kanila, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa magbabahagi ng salita mo, Panginoon, sa pastoralan, Panginoon, sa diskusyon, Panginoon. Ikaw ang isang manguna sa mga ibabahagi ng salita, Panginoon. Amen. At ang bawat salitang kanyang ibinabahagi, Panginoon, tulungan mo kami na aming ikanin sa aming buhay sa pagbuwan, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat din, Panginoon, sa paggabay mo sa pagpunta namin dito, Panginoon. At ganoon din sa service, Panginoon, gabayan mo na po ang lahat, Panginoon, na sa iyong pangarating sa bahay-sambahan, Panginoon. At ganoon sa patuloy ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa darating na naman na buong linggo, Panginoon, na yung gagawin sa amin, Panginoon, na kami yung sudan at gagabayan, Panginoon, sa bawat gagawin at gagawin namin, Panginoon. Lord, salamat sa inyo, Lord. Kaya, Panginoon, ibinabalik ko sa iyo, Panginoon, o walang sawang pagmamahal, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. So, dumako na po tayo sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa Mateo 5, 33 to 48 sa ating tampipay na pagbasa. Amen. Narinig din ninyo sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan sa halip, tuparin mo ang inyong sinumpaang panata sa Panginoon. 34. Dahil naroon ang trono ng Diyos. O kaya isaksi ko ang lupa sapagkat ito'y kailangan ng tuntunan. Huwag din mong sasabihin saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y masod ng dakilang hari. 36. At huwag din sasabihin dahil sa hingga ng buhay ay kayang pagpa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 pagp
Sapagkat anumang sumbang idaragdag dito ay buhat na sa masama. 38. Ngunit sinabi ko sa inyo,
sabay-sabay po tayo sa Hindi ko mag-gets yun. Ano yung mamili? Tuwan-tuwa sila doon na kung tanggihan ang nanghihiram. Tuwan-tuwa sila. Ano sila? Amen. Di ba kayo nakakabot sa ano? Sa pagpapautang? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Grabe. Dapat mataas yung energy natin. Let's say, Hallelujah! Thank you, Lord. Sabi sa Salmo, umiyaw tayo na may katalakan sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya at pumasok sa Kanyang presensya na may awitan at may pagkalaman. Hallelujah! Sabi ng Panginoon sa atin, dapat maglalak tayo sa tuwing mag-praise and worship sa Kanya. Amen? Dapat lahat ng mga kung ano-ano mga bagay na bumabagabag sa atin, pamilya, pinansyal, may mapapagusap sa atin mamaya. Hallelujah! Dapat i-set aside natin muna itong mga kapatid. Nandito tayo para magpuri sa Panginoon. Tandaan natin, mabigyan tayo ng panibagong na araw na naman ng Diyos para magpuri sa Kanya, pasalamatan siya dahil inisip niya tayo, dinala niya tayo sa simbahan, pinatawag niya tayo sa mga kasalanan natin. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Ang tayo ba tayo magpuri sa Kanya na may kagalakan, mga kapatid? Mga kapatid? Walang lahat dapat
kayo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi, O God. Thank you, Lord, sa pagpapatawad ng mga kasalanan namin, Lord. Thank you, Lord, sa mga pagpapano na hindi namin deserve, Panginoon. Thank you, Jesus, Panginoon, dahil wala kami maibigay sa inyo kundi mga kasalanan namin, O God, Lord. Kapalit ito yung pagmamahal ng Panginoon. Salamat po, Lord Jesus, dahil mapapunamahal ng Diyos, Panginoon, sa bawat isa. Thank you, Lord. Let's continue praising our God. Hallelujah. Para bang di mo na kaya ang kailangan mo problema, para masunod-sunod na pagkaganda. Buksan mo ang iyon na di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan kasama siya. Huwag kang bibigay, maayang magsasawa. Huwag kang matatago, lalayo mahina. Gagawin ka para sa Diyos, mahal ka ng Diyos. Huwag kang bibigay, maayang magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo mahina. Mawawala ng oras, darating ang umaga. Kasama mo siya. Para bang hindi mo na kaya ang kailangan mo problema, para bang sumusunod na pagkaganda. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos kaibigan kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang
Mahal ka niya ng buhos, huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa, huwag kang mapapakulo, lalayo maghihinga. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo sa namin ay makasama kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, Lord. Truly, Panginoon, na pinapakita niyo sa amin kung gaano niyo kami kamahal, Panginoon, dahil nandito kami nakatayo, Panginoon. Nagpupuri, nag-aawit, sumasagot sa inyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you sa kalakasan, Panginoon. Thank you sa pagtapoy sa mga immigration, Panginoon. Salamat po. Let's continue praising our God.
Amen. Hindi na lang yata ako mag-exert. Tapos na yata nag-video. Amen. Hallelujah! Alam natin ang pagbibigay, mga kapatid, ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ay hindi lamang isang obligasyon o tradisyon. Amen? Sa loob ng iglesia, higit sa lahat, ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagkilala na ang Diyos ang nagmamayari sa lahat ng ating buhay. Amen. Amen? Isa itong pagpapakita na tayo po'y sumunod sa Panginoon. Even sa mga unang tao sa Bible, no, nagbibigay sila ng ikasampung bahagi para sa Panginoon. May nilagay ako dito. Madalas nating isipin na ang ating kinikita, take note, ay bunga lamang ng ating sariling sipag. Minsan may gano'n, di ba? Pero hindi tayo gano'n. Amen? Amen. Sipag, talino, pagod. But, ngunit, ipinapalala sa atin ang salita ng Diyos na siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang Amen. magtagumpay at magkaroon ng kabuhayan. Yes. Amen? Sa Malakay 3:10, ito yung verse na ito lang yung nag-iisang verse na sinasabihan tayo ng Diyos na subukin ninyo ako. Yeah. Diba? Sa Malakay 3:10. Pansinin ninyo, tanging bahagi sa Biblia, isang natatanging bahagi sa Biblia kung saan hinahamon tayo ng Diyos. Sabi niya, subukan ninyo ako. Amen. Amen? Siya, ipinapakita nito na ang kanyang mga pangako ay totoo at tapat. Amen? Ang pagbibigay ng ikasampung bahagi, hindi nagpapahirap sa atin. Yes. Kasi iniisip ng iba, 10%. Sino ba ang minsan nakakaranas ng medyo nalalaki na? Nakakanya o taas ng kamay na. Amen. Mabigat. Sa halip, sabi dito, Mabigat. hindi nagpapahirap sa atin. Sa halip, inilatagay nito ang ating mga pananalapi sa ilalim ng kanyang proteksyon at sanganang pagpapala. Minsan kasi pag hindi natin naiintindihan yung tithes and offering, mabigat. Minsan sinasabi, saan kaya napupunta yan? May nagka-question minsan, saan kaya? Ganun. Pero kung naiintindihan natin mga kapatid, ito ay isang pamaraan ng pag-uwi natin sa Panginoon. Amen. Huwag nating tingnan ang pagbibigay bilang pagkawala, kundi bilang isang pribilehiyo. Amen. Amen? Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, gamit ang ating mga kayamanan, pinatutunayan natin na mas mahal natin ang may-ari kaysa mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa Amen. atin. That's true. Amen? So, yan lang siguro, no? Amen, hallelujah. Kasi alam ko naman na ang lahat ay open na sa tayo sa offer. Amen? Palakpakan ko natin ang Panginoon. Salamat at Christian Amber. Ikaw nang pinagpapala sa sobra-sobra. Kuha mo ng lahat ng pagpapala. Amen? Wala ba tayong mapalakpak dyan, mga kapatid? Oo. Sasayaw talaga ako eh. Kasi pinagpapala ka naman talaga. No doubt. No question. Papalit na lang. Papalit. Ha? Grabe. Ikaw ang yaman. So, amen. Grabe. Hallelujah. Talaga ang yaman natin. Ako, wala. Papala tayo dahil tayo nasa lupang pangako. Amen. Yan ang ating ano. Amen. Maliit, maliit.
lamig sa'yo at malalayo na gusto ay bigo pa rin, mayroon ka pa rin ang puso ko. Totoo naman talaga. Wala ang Lord, wala rin. Makalang ko man lahat ng iyaman sa mundo, makalang ko man pangarap, mikhi ng puso ko, kung ako'y malalamig sa'yo at malayo na gusto, balik, may kung kapalit ng puso ko. Totoo talaga yun. Ikaw ang yaman, ang pagharap ko sa sabat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yaman, ang pagharap ko sa sabat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luha, ginang ito, ikaw ang nais ko, ikaw ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Isa na lang ang ulit ko. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamtan ko man pangarap, mikhi ng puso ko, kung ako'y nalamig sa'yo at malayo na gusto, ay bigo pa rin, mayroon ka pa rin ang puso ko. Ikaw ang yaman, ang pangarap ko sa sabat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yaman, ang pangarap ko sa sabat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman sa mundo, higit sa luha, ginang ito, ikaw ang nais ko, ikaw ang nais ko, ikaw ang yaman mo, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat talaga, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoong Diyos, kami pinagpapasalamat, Lord God, sa iyo dahil binibigyan mo kami ng pagpapala, Panginoon, sa pamamagitan ng salaping ito, Panginoon. Thank you, Lord God, sa mga kamay na ibibigay, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng aspeto sa kanilang mga buhay, lalo-lalo ng kanilang mga trabaho, ministry, pamilya, Panginoon, at sa kanilang trabaho sa araw-araw, Panginoon. Protection, Lord God. Thank you, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. Tinataas mo namin sa iyo ang salaping ito, Panginoon, na siyang patuloy mong gagamitin sa gawain mo, Panginoon. Thank you once again sa lahat ng nagbibigay, sa lahat na hindi pa, Panginoon, kapalain mo rin sila para po sila ay makapagbigay na, Panginoon. Amen. Lord, salamat sa ito, sa gabi ito. Bless this money in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Let's pray. Lord, we thank you tonight because you are our good shepherd. Because
you are our shepherd, we shall not lack anything. Lord, we pray tonight that you would open our ears, open our minds, open our heart. We pray that you anoint us with your Holy Spirit so that we can hear the voice of the Holy Spirit to the churches. Allow us, Lord, to feed on the manna of the Word of God and we receive the rhema of your Word. We love you, God. We thank you. In Jesus' name, tayo lahat magsabi na Amen. Amen. Sa gabing ito ay pag-aaralan natin ang The Holy Spirit glorifies Jesus. Ang Holy Spirit ang nagtataas kay Jesus. ang text natin ay nakukuha sa mga gawa or Acts chapter 14. Simulan natin yung ating pag-aaral kay Paul. Ngayon, nagsimula na sa Acts 13. Nakita natin ang tinawag ng Holy Spirit, si Bernabe, tsaka si Paul. Para saan? Para sa mission. Meron silang tinatawag natin cultural mission, tsaka cross-cultural mission. Yung cultural mission ay parehas na culture. Kunwari, sina Bernabe at si Shaul ay magpipreach sa mga Hudyo, cultural or cross-cultural? Cultural. Pero pagka si Bernabe at si Pablo, si Shaul, ay mga ngaral sa mga sa pagano, culture or cross-culture. Pagka sinasabi natin cross-culture, pagka iba na yung kultura. No? Katulad nito. Pagka katulad ko, ako ay pastor, nangangaral ako sa mga Pilipino sa Israel, culture or cross-culture? Culture, dahil parehas tayo ng kultura. Pagka ang Pilipino ay nangaral sa Hudyo, culture or cross-culture? Ito, paano kung ang Pilipino ay nag-preach sa mga Pilipinong Muslim? Culture or cross-culture? Cross-culture. Kasi iba ang kultura ng Islam. Halal sila. Tayo hindi kosher. Nakain tayo ng baboy, sila hindi. Sila pag mag-pray kay Allah, tayo hindi. Kay Jesus tayo pray, di ba? Kay God. Sa mga Hudyo, bakit ang God ng mga Hudyo ay iba, pero ang God natin ay parehas, pero may pagkakaiba tayo ng faith. Yes. Ang Hudyo naniniwala lang sa Father, tayo naniniwala kay Jesus. At napakalaking difference noon, kapatid. Pag sa Father ka lang naniniwala, di ka pupunta ng langit. Amen, brother? Yes.Eboy? O lahat ng naniniwala kay Father ay pupunta ng langit. Sabi ni Jesus, ako ang walang makakaparoon sa Ama. Nasaan ang Ama? Walang makakaparoon sa langit. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa Pamamagitan ni Jesus Christ. sabihin, kahit na inasmuch as we love the Jewish people, hindi sila ligtas pag wala silang Jesus. Amen. Hindi ibig sabihin na chosen people sila sa salvation. No. Ang chosen people sa salvation, ikaw! Amen. Kaya sabihin mo, sabi ni Pastor, ikaw daw ang chosen people sa kaligtasan. Sino mang may Jesus sa puso niya, yan ang chosen people. Amen. Sa kaligtasan, mga kapatid. Sister pa, ayaw ko maging chosen people at ako'y bibless ng Diyos sa pera lang. Okay din yun, no? Pero money is not everything. Money is not everything. Kung anong mapapala ng isang tao, sabi ni Jesus, makamtan mo man, tubuhin mo man, maging salary mo man ang buong mundo. Makamtan mo man lang. Pero mapahamak mo Ang iyong naman ang kaluluwa. Why? Ano mas mahalaga? Yung malaking pera o kaligtasan? Kaligtasan. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ito. Mahalaga. Yan ang dahilan kaya hindi ako naalis sa Israel. Yes, amen. Kaya
Pero ako kapatid, I like Jesus. But I like Jesus. hindi ko kayang tumira sa lupa I like ni it. BBM. Dahil, wala, any must be. Kung kasing yaman ko to si Babe Say, kung nahikab na ito, siguro okay na ako. Single, tapos maraming pera, di ba? Walang asawa, walang anak, di ba? Asindira. Yung kanyang bag, ngayon wala na sa bag, kaya minsan, yung kanyang bag minsan may 30 mil. 150,000. Kaya pinapanood ko palagi yung bag niya, baka may kumuha. Kapagalit, kung ganyan kang kayaman, ganyan kang kayaman kay Biner, ang isawa ko napakalaki every month, 15,000. baka okay na ako magpurgos. Pero pag katulad kong yagi, na ang hawak-hawak ko yung kayamanan ni Melody, hindi ako magpupurgos, di ba? Dito lang. Kahit na meron akong 6 na hektarya na naman na kay Melody, hindi pa rin ako magpupurgos. Dahil hindi pa rin akin yun, Sister Janine. Kay Melody pa rin yun. At ang maunang mamatay ako, hindi siya. Kaya hindi akin yun, di ba? Ngayon, tawag natin dyan ay, talaga din, conjugal. Kaya, masarap Pag-bring up ng Sister Marites, magandang may pakasal sa mayaman. Di ba? Pagka mahirap ang asawa mo, mag-face ka. No? Yung pag papangasawa mo yung nag-i-face sa pagkala mo, mag-face ka. Maganda din yan, at least kasal kayo. Pero, ibig ko sabihin, pag namili ka ng mahirap talaga. Wala tayong magagawa dyan. Ha? Ang sabi nila, Brother Charlie, love is blind. Totoo yun, no? Kahit walang pera, Sister Cathy, pakakasalan mo, ano? Kahit demonyo na alam mong iiwanan ka, pakakasalan mo, ano? Dahil, love is blind. Di ba? Ganyan din tayo sa mga pamilya natin, Sister Lenny, di ba? Alam mo mali ang ginagawa dahil love natin. Love is blind, no? Parang ini-ignore mo na yung mali. Nagbubulag-bulagan ka ng tanga, di ba? Dahil, love is life. Love is life. Ito lang, Wake up. Pagka hindi ko maano yun at manang din yun, hindi ko ma-explain kung bakit inulog ako ni Melody, wala akong pera. Hanggang sa malaman ka Ate Delia na love is blind. Love is blind. Sabi ni Andrew umibig ka ng pangit. Ibigin kang tunay. Kaya sabi ni Sister Melody, Sister Bang, marami daw pangit, sila pa ang feeling. Oo, manluloko Kaya, ka. hindi daw yung totoo, sabi niya. That's not true. Ibig sabihin, konting gwapo din ako, konti lang. Pero dito na tayo, sina Bernabé at si Pablo nag-cross culture. Ngayon, punta tayo ng ibang lugar. Ang kanilang base ay hindi Jerusalem, no? Si Saul of Tarsus, kung sila ay nag-gather, nandun sila sa Antakya. Ano ba yung Antakya? Antakya. Meron dalawang Antakya. Merong Antakya ng Turkey at merong Antakya ng Syria. Tinignan ko yung mapa dahil parang pinag-aralan ko yung text. Ang hirap, isipin dahil may Antakya tapos Antakya. Hindi mo alam kung saan yung Antakya. Nakita ko mga kapatid, ito pala, dito Israel, di ba? Sa taas natin ay Lebanon. Lebanon. So, sa taas natin sa kabila ay Syria. Diba? Yung Lebanon ay parang Israel lang, di ba? Pero ang Israel, medyo pinakamaliit. Ang Lebanon medyo malaki. Ang Syria, pinakamalaki. Sige nyo mabuti dahil ito ang Syria, hello? Ito ang Syria. Ang border ng Syria sa taas ay Turkey. Litong-lito ako dahil ang isip ko ang Turkey dito sa pagkatapos ng Mediterranean.
Yung 30 pala, sa taas din lang natin. Ng Syria. Ang tabi ng Syria, mga kapatid, ay Iraq. Ibig sabihin, magkakalapit din lang pala tayo, ano? Israel, Lebanon, Syria, Jordan, Iraq, Turkey. Ibig sabihin, kung pag walang border at dire-diretso tayo magbasa tayo kay Father, ay makakapunta tayo ng by bus papuntang Turkey. Alam mo ba yun? Maganda siya talaga pag nag-aaral ng Bible, pag titignan mo yung map, makikita mo na dito lang pala tayo. Kala ko, dahil ibang bansa, ay malayo na, kaya nga mag-aeroplano na eh, ano? Hindi din, magkakanik-connect din pala din lang tayo, no? Hindi lang din tayo nagkakalayo. Siyempre, malalayo yung malaki ang Turkey eh. Kaya lang, border nila may Syrian border. Ngayon, ang base nila ay sa Syrian Antioquia. Ang mission place na Bernabe at ni Saulo ay sa Turkey. Kaya yung Acts chapter 14, lahat ay Turkey. Hindi napakinggan nyo na yung word na ito? Iconium, Yes. Lystra, Derbe, lahat yan ay nasa Turkey. Diba? Acts chapter 14. Ngayon, nung pumunta sila doon sa Iconium, nag-preach si Paul at Bernabe, usually brother Kapapali, ang preacher ay si Paul. Si Bernabe ay encourager. Eh palaging nagsasalita ay si Pablo. Yun ang calling ni Pablo, no? Ang taga-encourage ay si Bernabe. Si Pablo, very focused siya sa calling niya. Gusto niya mag-preach sa mga unbelievers, maborn again yung mga tao. Pero si Bernabe, ang heart niya, Ate Annabel, ay yung mga na-born again, na-encourage niyang magpatuloy. Kunwari may nadi-discourage, kaya tawag sa kanya Bernabe, Baraba, o tinatawag natin son of encouragement, dahil gusto niyang yung mga na-born again, hindi babalik sa dating pamumuhay. Gusto niyang maging disciple. Kaya maganda yung team up ni Apostol Pablo at saka ni Bernabe. Si Pablo ang nag-winning, soul winning, tapos si Bernabe ang nag-encourage sa mga believers na magpatuloy. Ang tanong ko, Manang Jenny, kailangan ba yung dalawa? Yes. Hindi pwedeng preach ka ng preach mo, born again. Pag na-born again na, goodbye. Kailangan i-disciple mo siya. Si Sir Melinda, tuturuan mong mag-pray, tuturuan mong mag-tithes, tuturuan mong magbasa ng Bible, di ba? Tuturuan mo ng mga umaten ng online, umaten ng church. So lahat ng mga bagay na ginagawa ng born again, hindi lang ka matapos. At nung ligtas na siya. Kahit na naligtas siya, kunwari umiiyak pa siya, Sister Melinda, pag walang nag-follow up, babalik siya sa dati. Sayang. Sister, totoo ba yun? Oo, mga kapatid. Sister Janine, kaya palagi kong pinipilit ni Pastor Aglo at ni Sister Melinda. Dahil ayaw nilang bumalik ka sa dati. Gusto kanilang maging disciple. Maging tunay na alagad, kagasunod ni Jesus Christ. Ano na ba yun, Janine? Huwag ka nang magalit sa kanila. Kulit, no? Ganyan talaga. Yan ang gusto ng Lord yan. Na-encourage sila. In-encourage ka na magpatuloy sa iyong faith. Naliwanag ba yun, Sister Janine? Pati ka na magagalit, no? Hindi ka na, amen. Ayaw na magsabi. Kaya na, tayo yung sabihin. Yung team up nila, nung nangaral si Apostle Paul, may dalawang response. Usually, Manang Esther, dalawang response. May mga mabuborn again sa pangangaral, at tapos may mga ayaw. Totoo. Palaging gano'n, ano? Hindi palaging nabuborn again ang pinapangaralan ni Apostle Pablo. Merong nabuborn again, pero may mga hindi din. Yung mga nabuborn again, napapala ni Bernabe at Ilay at hindi disciple ni Bernabe, di ba? Ginagawa niyang alagad. Pero at Ilay, yung mga iba naman na hindi na born again,
sila yung tinatawag nating persecutor. Sabi mo nga, Tilay, persecutor. Persecutor. Sila yung nag-uusig sa mga kina Pablo at kina Bernabe. Kaya kahit na effective yung preaching nila, Sister Dan, diba, nasa preaching ito nung nakaraan ha? Yun yung nakatok si Peter, diba? Ito yung ayaw magbukas. Wala na yung mga pangalan. Naalala mo pa? Roda, diba? Si Roda. Ito pero, Rodalyn. Bakit na rin, no? Roda. Pero ang ibig sabihin, Sister Dan, may mga nagpo-persecute kay Paul at Bernabe sa ginagawa nila. Ibig sabihin, hindi lahat masaya sa ginagawa nila. May mga ayaw sa Ebanghelyo sa mabuting bayan. Pero nung sila pumunta na sa Lystra, Sister Chaser, ang ginawa ng Lord, merong nakita si Paul na nakikinig sa kanya sa pangangalan ng mabuting balita. Tapos nakita niya yung lumpo mula sa kanyang siya pinanganak. Siguro inborn yung kanyang case. Nakita niya na habang nakikinig, hindi naman binigyan ng pangalan habang nakikinig itong lalaki ito, ay nakita ni Pablo na meron siyang faith na gagaling. Ibig sabihin, nakikita din pala yun, no? Sir Jennifer, nakikita pala yung faith sa mukha, no? Yung mukhang may faith, no? Yun. Pag kayo nakabibangot, walang faith doon, ano? Pagka nakikinig ka, Sister Jennifer, hindi yun faith, no? Doubt yun, ano? Doubt. Pero yung faith, may ibang klaseng faith. Meron yung faith for miracles. At yun ang pinipray ko palagi, faith for miracles. Amen. Kasi, meron tayong saving faith, yung faith na nagliligtas. Meron tayong persevering faith, yung faith na nagpapatuloy, di ba? Pero meron tayong tawag, Brother Ben, na miracle faith. Faith for miracles. Ang pagkakaiba ng miracle, ang miracle sa ordinaryo na pangyayari, yung ordinaryo pangyayari, kunwari ito ang illustration ko, Brother Ben. Pag ako'y nagtanim ng palay ngayon, hindi ako mag-aani bukas, katulad sinasabi ni BBN. No? Yung tinanim ko ngayon, it will take 6 months. Bago ko mag-aani, hindi yung katatanim pa lang, aanihin ko na. Walang ganon, ano yun, mga bangag lang nagsasabi ng gano'n, no? Di totoo yun. Pag tinanim mo, merong waiting period. May waiting period process. Merong process, di ba? Pero ang miracle, kapatid, katatanim mo ngayon, bukas may ano ka na. Ang tawag natin doon, miracle. Ngayon, yung miracle na yun, galing sa Diyos, ano? Hindi yung nananagilig ka. Dahil kay high. Kaya nasasabi mo yung gano'n. Hindi, ang ibig sabihin ng miracle, katulad nito, nakita ni Apostol Pablo na siya nasa Lystra na, may faith siya nagagaling. Sabi niya, tumayo ka! Amen. Tumayo siya, naglakad. Yung hindi makalakad, yung buong. Siya na, ang tawag dyan ay miracle faith. Dahil instant, pagka-instant yung pangyayari. Meron ako i-share sa inyo na, napakahalaga sa akin. Dahil, ginawa na ko ng miracle ng Lord, Brother Ben. Ito yung nangyari yung Thursday. Ng Thursday, pumunta ako ng Gihon dahil yung aming tubig, nasa Rabi Akiba pa. Kahit na nakiusap na ako ng last Thursday na pakilipat sa pangalan ng may-ari, hindi pa nang ginagawa. Kaya pumunta ako noon, pinausap pa yung manager, ayaw tulungan ng manager, daming hinihingi ng manager, yung araw na daw, yung sulat daw. Sabi ko sa manager, may dialysis ako. Gawin mo ng paraan. Sabi ng manager, sabi niya, yung, in-explain ko sa kanya kasi, na yung sa Kashman, yung sa electricity, pumunta ko na yung strength case ko,
right away, tinawagan lang yung may-ari, kinuha na kaagad ng Cashman. Pero itong Gihon, sabi niya, magkaiba yung Cashman tsaka Gihon. Oo. Yung style namin, ay hindi style na ano ko. Di napahiya ako habang ako'y nasa pauwi, Ate Maya. Habang ako'y nasa bus, nagpipray ako, Lord, tulungan niyo naman ako dito. Babalik na naman ako ulit. So, ang daming hinihingi sa akin, babalik ako. Ang hirap ng biyahe, especially sa case ko, may mga, dahil sa pag bumaba yung BP ko, kahit na dialysis days, nahihirap pa rin ako. Kanina, mga praise and worship, gusto kong tumayo, Bible reading. Hindi ko kaya pumunta ako sa likod at naupo na lang muna ako. Hindi ko kaya, baka ako'y matumba dito. Sabi niyo, hindi, si Pastor Ahmed na-anoid. No? Hindi ako na-anoid, no? Ako'y nahilo at kaya umupo na lang ako doon sa likod. Yun ang karami kong ginagawa pagka, let's say, in between, after yung first service, at mag-preach ako sa second service, usually doon ako natutulog doon sa may entrance. Kaya, Ate Maya, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako dito. Pag uwi ko ng bahay, Ate Maya, tumawag sa akin ng manager, Alan, na-transfer ko na. Hallelujah, thank you, Lord. Dahil yung waiting period ay na-cut short, hindi ko na nagginawa yung mga ibang ang tawag doon ay miracle. Brother Papalay, naroon, miracle? Hindi miracle. Miracle. Tama ba? Miracle. May miracle. Ang pagkakaiba ng miracle healing sa natural healing ay ito. Nung kaming tatlo na may mga sakit sa puso, si Pastor Aglo, Sister Tess at ako, ay dumaan sa ospital, ay healing, divine healing. Hinil kami ng Lord, no? Pag hindi na hinil, anong tawag natin doon? Eternal life. Diba? Pumunta ka na ng langit, eternal life yun, diba? Pero pag pinagaling ka ng Lord, ang tawag natin dyan, divine healing. Divine healing, healing. Ang ibig sabihin ng healing, anong ibig sabihin? Ang healing ba ay process o instant? Ang healing ay healing. Kaya nga may ing. He is going, he is running on the process. Maliwanag ba yun? Nata Epoy? Marang pala sa English, di ba? Pagka sinabi natin healing, hindi healed. Diba? Ang healed, tapos na. Yung healing, ongoing. Diba? Sa miracle, mga kapatid, pag ikay pinagaling ng Lord sa puso, hindi mo na kailangan operahan. Tulad ko, hindi na ako kailangan lagyan ng tatlong stents sa heart. Kunwari, pinagaling ng Diyos yung aking kidney, hindi ko na kailangan ng dialysis 3 times a week. Amen. Hindi pa pinagaling, tawagin natin healing. Process, ano? Habang nagda-dialysis ako, buhay ako. Pag huminto ako ng dialysis, Sister Benja, anong mangyayari? Eternal life! Dahil ang nagsusustain sa akin ay yung pag-aalis ng toxin sa katawan. Pag yung toxin ay nag-accumulate, lalito. Poison na yun. At ang tawag natin dyan, eternal life. Eternal life na pala yun. Hindi ko eternal life, no? Kung sabi ng Diyos, ayaw pa kitang mamatay, bakit pilit kang mamatay? Diba? Yung kunwari, gusto ng Diyos, mag-dialysis ka, tapos pilit ka ng pilit na, ayaw ko na. I want to see the Lord. Buti kung si Lord ang makita mo. Di ba? Dahil binigyan ka ng Lord ng option na pwede mo galing. Amen. Tapos pinipilit mong, I want to see the Lord. Kasi sabi ng Lord, kaya nga may dialysis Di ba? May transplant. Sabi ni Pastor Medin, may transplant ka, no? Parehas lang yun, ano? Na treatment din yung transplant. Ang ibig yung transplant, papalitan yung isang kidney. At hindi ibig sabihin yun na, hindi ka na magdadialysis. Kaya lang, habang may bago pang kidney, process ka din yun. Kailangan may inumin ng gamot para hindi itapon ng katawan mo yung
foreign body. Binero, ano yung foreign body? Yung bagong kidney. Bagong kidney, hindi siya. Kaya treatment pa din. Tuloy-tuloy pa din. Pa rin siya. I hope. Ang yung divine healing, Brother Binir, ay yung, kunwari nilayhan mo ako, tapos pagpunta ko ng dialysis, sabi ng dialysis ay malinis naman ho yung dugo nyo. Bakit po kayo nandito pa? Oh, yun yung miracle. Oh, yung sasabihin ng dialysis center ay, hindi ka na dito, no? Hindi ka na pwede dito dahil malinis yung dugo mo. Ang creatinine level mo nakakababa, katulad ng normal kidney. Oh, kaya, punta na tayo dito sa sa verse natin. Dahil pagdating nila sa nung gumaling yung lumpo, yung mga tao sa Listra, mga pagano, ang sabi nila, bumaba yung mga Diyos. Sinong bumabang Diyos? Si Bangladesh, si Zeus, tsaka si Hermes. Sino si Zeus? Palagay niya, sino si Zeus? Si Bernabe o si Paul? Si Bernabe. Si Hermes ay si Paul. Ngayon, yung dalawang ito, si Zeus ay yung pinakamataas na Greek god. Certes. Siya yung pinakamataas na Greek god. Yung si Hermes ay speaker. Di ba? Sino ang nag-speak sa kanilang dalawa? Si Bernabe o si Paul? Si Paul. Kaya si Paul ay yung Hermes. Yung Hermes, Certes, dahil tapos ka na ba ng hermeneutics? Si Hermes ay yung ang pinagalingan natin, kinunan natin ang word ng hermeneutics. Diba? Dahil siya yung pagsalita, kailangan niyang i-interpret yung sinasabi ni Jesus para maintindihan ng mga tao sa baba. Kaya tawag natin yung, kinuha natin yung word na hermeneutics sa pangalan ng Greek god, Hermes. Dahil siya yung tagapagsalita, taga-interpret. Kaya ang hermeneutics ang tawag natin dyan, Brother Charlie, dahil hindi ka pa WSS, the art and science of biblical interpretation. Yung, kunwari, pinapaliwanag din Bible, ang kailangan mo ay hermeneutics. Napakalagay sa lahat ng mga pastor. Dapat marunong kang mag-interpret ng Bible dahil kung hindi, mamaya, Brother Charlie, sasabihin mo, ikaw na ang son of God. Diba? Sasabihin mo si Jesus, ang son of God para sa Hudyo, tapos sasabihin mo, ako ang son of God para sa lahat. Kaya naging kibuloy si kibuloy dahil hindi siya marunong ng hermeneutics. Feeling niya, yung Bible verse ay para sa kanya. Please, huwag naman, sarkati. Yung mga promises ng Diyos para sa akin. Pero, may mga terms and conditions, diba? Hindi naman yun. Kunwari, Sister Cathy, kiniklaim mo yung prosperity. Hindi ka pa-prosper ng Lord pag hindi ka nagtatay. Yung buhay mo, hindi ka blessed. Kasi bakit hindi ako blessed? Cathy, sabi tayo, it is more blessed to than to receive. yung pagbibigay, itag natin dyan, grace. Pag hindi mo kayang magbigay, wala kang grace. Doon sa area na yun, kulang ka pa. Amen. Isang bakit mo hinahanap yun? Gusto kitang matulungan. Dahil kami mga asawa at mga title dito, bless ng Diyos. Amen. Imagine ang liit ng sahod namin. Ang liit ng sahod namin, nakakatulong kami sa feeding. Nakakatulong kami sa mga mahirap sa kanila. Ikaw, sorry pero gusto kong sabihin ninyo, dahil mahalaga na sa buong buhay mo, kaka-reach out ka din sa mga mahirap. Sir Lenny, tama ba yun? Amen. At hindi lang isang tumpok ng mahihirap, Sir Lenny. 13 ang stations natin, feeding station. Amen. Pang 14 si Ate Jeanette Depra. Gusto ko din mag-open kinataw, kaya lang si Tao pupunta ng Hong Kong.
Kasi ko kayo, pagka nag-forgood na si Pastor Ental, madadagdagan uli ang feeling natin sa Jensang. Meron ng Pastor Raquel, meron ng Ate Jeanette, tapos Pastora Inday naman. Parang paborito ng Diyos ang Jensang, no? Hallelujah! Parang yan yata ang hilig ng Lord sa atin, no? Na pagyamanin. Ito ang ibig sabihin. Maganda palagi na nakakapag-contribute ka. Amen. Hindi ka tanggap ng tanggap sa Diyos, tapos hindi mo na ibabalik yung para sa poor, para sa congregation natin, para sa ating lahat. I'd like to submit to you, kung meron number 1 title sa ating lahat, sino talaga yun? Ikaw. Hindi ako pwedeng mag-release ng title pag hindi ako nagtatay. Nako. Tama ba, Manong Belia? Amen. Sabihin namang, kasi si Pastor hindi nagtatay, di ba? Sabihin ng mga nasa finals, sumarig yun si Pastor, tapos may sabi ng titles, siya pala hindi nagtatay. Ako ang number 1 na title dito. Amen. Number 2, siyempre, asawa ko. Kasama kami. Hindi po nga siya Ako dati. number 1, pares lang kami. Kasi, nung nililigawan ko yan, Sister Ba, nililigawan ko siya, isa na ang ano lang. Kaya hindi na ako makakatundan sa iba. Dahil isa na ang aming isa na ang aming bangko. Nag-iigleso na ako, hindi pa kami kasal. Hallelujah. Wow! Sino ba? Isa ko? Wow! Hindi, dahil na sa isip ko, baka hindi ako pakasalan dito. Pagka-pera ko lang pera ko. Kaya sabi ko, kaya ini-igleso ko na. Kaya sabi niya, okay naman pala ito. Hindi na hirap kausap. Hallelujah. Kaya nung sabi ko, kasal na tayo. Sabi niya, sige na, kasal na tayo. Hindi siya nagdalawang isip na, sabi ko naman, hindi mo ako nililibre kahit kape sa bangka. Alam mo, sister, Van? Nailibre ko ng kape, si Pastora Melody, doon ako'y nalagyan ng stent sa heart ng 3 beses. Eh sabi ko, mamamatay na ako, hindi ko pa nalibre ng kape si Melody. Kailan yun? 2016. Nililigawan ko siya ng since 2001, nilibre ko siya ng kape for the very first time. Now, ako'y nalagyan ng 3 stents sa puso. Sa loob-loob ko, mamamatay na ako. Hindi ko pa nalilibre ang asawa ko sa labas. Okay lang na wag mo. Ha? Huwag mo na nilibre ng kape. Huwag naman. Okay lang kasi baka may step na naman sa susunod. Hindi, ang iniinom ko yung decaf na tube. Kaya, ang ibig sabihin natin, ay, ganun talaga. Nung nagkaroon ng miracle, sinamba nila si Bernabe at si Pablo. Ito ang reaction nila. Basahin natin sa kanya. 1, 2, 3, go! Brother Papali, gusto ba nila yung pagsamba sa kanila? No. Di ba sabi nila, no, don't worship us. Kami yung mga taong katulad nyo. Amen. Kasi nagdala sila ng mga flowers. Sabi nila, ito yung mga Diyos sumubaba sa langit. Sabi nila, no. They glorified Jesus. Ate Annabelle, itinangas nila si Jesus. Amen. Hindi kami. Si Jesus ang tagapagligtas. Amen. Si Jesus ang gumawa ng himala. Hindi kami. Maliwanag ba yan? Amen. And gusto ko i-share kung paano gino-glorify ng Holy Spirit si Jesus as my closing. Una sa lahat, gino-glorify ng Holy Spirit si Jesus sa ating worship. Amen. Ang sabi ng Ate Annabelle, ang sabi ng Book of Psalms, whoever offers praise glorifies God. Pagka praise natin ng Lord through our singing, we glorify God. At sabi ko sa iyo,
Di ba yung mga awit na kinakanta natin, Manang Jenny, ang awit na kinakanta natin ay kanta ng Holy Spirit. Manang Jenny, kanino niya kinakanta? Jenny, dito ka ba? Ha? Kanino niya kinakanta? Kay Jesus. No? Jesus. Kaya yung mga kanta natin, mga kapatid. Dati noon, Sister Melinda, ayaw ko kumanta ng mga kanta natin dahil hindi totoo. Ito, isa sa mga kanta na ayaw kong kantahin, Ate Melinda. Habang buhay ka, mamahalin, di ikaw, kay Jesus, diba? Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasabahin. Anong pagsubok man sa akin dumating, Diyos ika'y mamahalin. Ayaw ko mabitin niya, Sister Melinda. Dahil hindi totoo na kung may pagsubok, mahal ka pa rin ng Diyos. Minsan, ang reaction ko, bakit? Totoo. Sister Janine, parang sama ng loob. Bakit? Naranasan mo na ba yun, Sister Janine, na may pinagdadaanan ka? Imbis na sabihin mo sa Diyos, I love you, Lord, sabihin mo sa Diyos, bakit? Bakit ka pa? Bakit hindi Sister Melinda? Nakakaroon mo na ba yun, Sister? Di ba ganun tayo? Pag masaya, amen, thank you, Lord. Pag mahirap, yaman. Lord, natutulog ba ang Diyos? Di ba? Yung parang yung sinasabi, Manang Estelle, na yung mga football player, pagka natalo, yes, Elohim, yes! Pag natalo, Elohim, parang nakadikit, depende yung existence of God kung natalo o manalo. Tama ba yun? Hindi. Mapasaya, mapahindi. Good or bad. God is good. Amen. All the time. Mahirap o mayaman, God is good. BBM o Duterte, God is God is good. Diba? Huwag yung sinusumpa mo lang palagi si BBM. Diba? Huwag naman. Hallelujah. Dahil sabi ng Lord, we need to honor the King. Ibig sabihin, ayaw natin at hindi, ikaw ang bumuto niyan. Kaya, kailangan mo i-honor yung nakaupo. Di ba? Tama ba ako? Amen. O kahit na masama ang loob ko na siya ang presidente, siya pa rin ang presidente ko dahil ako yung Pilipino. Makikita yun sa ilong ko. Di ba? Huwag natin babalik pa din yung kwento. Maghintay kayo sa 2028. Amen. Natin hindi ma-impeach. Na-impeach, bang kwento na yun, di ba? Pero, ano nga yung sabihin? Yung leadership sila. Una, nag-glorify ang Diyos sa pamagitan ng worship. At kung nasabi, we offer God, natagpuan ko mga kapatid, Manang Atilay, na ang worship pala ay galing sa puso, no? Amen. At yung worship na yon, akala natin galing sa atin. Pag tayo pala yung nag-start na mag-worship sa Diyos, sa Sardang, ang Holy Spirit ang kumakanta sa pamamagitan. Amen. Kaya yung kantang, kinakanta ko na, anumang pagsubok man sa akin dumating, Diyos ika'y mama. Hindi na ako yun. Yung Holy Spirit na nakatira sa akin, sa Jesus, ang kumakanta kay Jesus. Amen. Kasi sa akin, hindi totoo. Hindi totoo. Hindi kita mamamahal. Ewan ko. Sister, kunwari, Jason, may pinagdadaanan kang matindi. Palagay mo, kaya mo magsabi ng thank you, Lord? Magsabi ng totoo. Si Jennifer, katulad ni Sister Jason, hindi ko kaya magsabi ng thank you, Lord. Totoo. Pero siguro, help me, Lord. Pero hindi, thank you, Lord. Help me, Lord. Pero hindi, thank you, Lord. Dahil ang first reaction natin, pag tayo nagdadaan sa pagsubok, is hindi thanksgiving. We pray, Lord,
Lord, Help. help. No? Hindi thank you. Lord. Kuminsan, napapa-thank you tayo dahil kumakanta tayo ng kanta ni Don Moe, no? Thank you, Lord, for all you've given to me. Kahit mali lang, thank you, Lord. Dahil yun sa kanta. At pag ikay kumanta, sino lang nakanta? Nag-change. Ibig sabihin, pwede kong kantahin yung kantang yun dahil hindi na ako kumakanta. Ng Holy Spirit. Una ay sa pamagitan na mag-offer ng praise. Pangalawa, nag-glorify si Jesus sa pamagitan ng persecution. At Timaya, bakit sa persecution? Bigyan nyo lang akong konting minutes. Bakit persecution? Dahil pag nag-persecute yung mga believers, imbis na tumaluikod sila kay Jesus, ay nagpapatuloy pa rin sila. Amen. Kahit nag-persecute sila, mamaya konti, I think Acts chapter 16, ay si Paul at Silas, balikan rin yung ay ikukulong ng Philippian jailer, di ba? Pero anong ginawa nila natin, Maya? Sino umawi? Holy Spirit. Hindi ka makakaawit kapag kayo pinag-persecute. Totoo. Pero merong awit, kapatid, na galing sa Holy Spirit. Amen. Na kahit ikay naghihirang, kahit iba ang pinagdadaanan, you can still praise the Lord. Amen. Hallelujah! Kahit sa gitna ng grief, sa gitna ng lahat ng pagsubok, Nakakatakot. ay you can still say, Hallelujah! Masabi rin ng Surah Lord, kahit sa gitna ng pagkatakot, Hallelujah! Gusto ko yun. Diba yun ang palagi prayer ni Brother Ben? Kakainis Worries. Amen. Totoo naman. Kahit na anong pinagdadaanan natin, we can still praise God because Because of the Holy Spirit. of the Holy Spirit. Amen. Lahat ng kaya natin gawin na hindi natural is supernatural. Kaya, ang last na pag-glorify ni Jesus, ng Holy Spirit kay Jesus ay yung pag-win ng mga unbelievers kay Jesus Christ. Yan yung trabaho ng Holy Spirit. pansinin niya, di ba, ang tawag ko dito sa Book of Acts ay Acts of the... Okay, balik nga yung first slide. Acts of the... Glorifies Jesus. Acts of the... Holy Spirit. Ibig sabihin, ito yung mga gawa ng Holy Spirit. Pero tanong, sino ba ang nababasa natin gumagawa sa Book of Acts? Sila. Sila Pablo, sila Bernabe, mga alagad. Ito saan bakit sinabi mo acts of the Holy Spirit? Dahil hindi nila kayang gawin yung mga pinaggagawa nila pag hindi sila sinasamahan ng Holy Spirit. alam mo ba yung mga tayo? Kasi kung minsan, akala natin, yung mga bagay na ginagawa natin ay ginagawa natin. Sa totoo lang, Brother Epoy, yung kakayahan ko palang mag-drum o mag-bass o mag-gitara ay anointing pa rin ng Holy Spirit. Yung kakayahan kong mag-aral, Sister Leia, at mag-aral, ay hindi pa rin akin. Holy Spirit. Ibig sabihin, with regards to church ministry, Sister Kabagis, yung kakayahan kong mag-organize ng trip o makipag-usap sa mga organizer, o yung kakayahan kong magbigay ng consent offering, ay Holy Spirit na Amen. pinikilos sa buhay. Yeah, amen. Totoo talaga yan. Kasi, sabi ko, yung kakayahan mong napakatapang ng kagabi, mag-share ng gospel sa unbelievers at tatanggapin sila sa Lord, ay hindi iyo. Holy Spirit. Yung Holy Spirit na nasa iyo. Just in case makalimutan natin, Brother Binier, yung ministry ng Holy Spirit ay nasa atin. Amen. Ibig sabihin, pag ako'y naglilinis ng bahay ng pinagkikakitaan ko, Brother Binier, hindi ko sariling ko. Nako. Totoo. Dahil pag hindi ako binigyan ng Lord ng kowa, end of that. Totoo.
Kahit may abuda at wala kang koha, nabuda. Nakontuto. Hindi ka makakapaglinis. Yes. Diba, step test? Step test, nakakapagpahinga na siya ngayon. Dahil sabi ng Holy Spirit, magbawas siya ng trabaho. Hallelujah! Amen. Ang sabi ko, sana all. Diba? Mali, magbabawas, buhay ka pa, no? Natalo kami. Pagod na ng buong mag-araw, pati gabi, nagtatrabaho pa, no? Kayod pa more, no? Siya nagbabawasan ka na. Ha? Dahil sabi niya, yung iniasikaso niya din yung health niya. Buti na lang meron din siyang support. Ewan ko kung totoo nagsusupport yung katabi niya, no? Hari nawa, no? Nagsusupport. Hindi ko alam kung parehas kami nito ni ako kasi ang sahod ko na kay Melody Pastor. Nagsusupport din po. Pag ako'y sumahod, diretso. Kaya sabi ko kay Emmanuel, kibating peso, hindi ko ako lumit. Kasi ito, sabi ni Emmanuel, sabi ko, imam ni Otsame. Dahil alam mo, gusto ko siyang naghawak. Dahil pag ako ang naghawak, awanan. Minsan, hindi ako nagbigay ng pera sa kanya. Nasaan pera mo? Ewan ko. Bumili yata ako ng libro at kumain sa labas. Isang buong sahod ubos. Dahil nakuha ko yung ginastos ko yun. Kaya sa akin, hindi ko kaya pagkatiwalain yung sarili ko ng pera. Dahil pag may pera ako, siyamdo. Hindi ako marunong mag-budget. Hindi ako marunong. May tatlong bagay kung paano glorify ng Holy Spirit ang Panginoong Jesus, si Jesus. Number 1, Sister Lenny I. Worship. Buti narinig mo, Worship. Number 2, Manang Delia. Ano na yan? Hindi pa nga siya verse 2. Prayer? Ano parang? Iba yun Hindi. Ano na yung pangalawa? Persecution ba? Pangatlo. Pangalawa, persecution, di ba? Dahil habang nape-persecute sila, sila ay nagpapatuloy. And last, ayun sinabi natin? Winning. Oo. Meaning the soul. Ang Holy Spirit ang nag-reveal. Gino-glorify ng Holy Spirit si Jesus dahil siya ang nag-reveal ng mga unbelievers para maging disciple ni Jesus Christ. Amen. I hope mga kapatid ay may natutunan tayo today at alalahan natin lahat ng ginagawa natin, step one, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord of hosts. Amen. Lord, we thank you tonight dahil binigyan mo kami ng Holy Spirit na nagbibigay sa amin ng papuri para kami makapagsamba, makaawit sa inyo, para kami makapagpatuloy in the midst of persecution. At higit sa lahat, Lord, makawin kami ng ibang mga sa paanan ni Jesus Christ. We pray tonight, Lord, na mga lessons na ito, yung mga bagay na pag-aralan natin, na namin, Lord, ay maisapamuhay namin. Lord, malakaran namin. Paalala niyo sa amin during the week. Amen. Kung ba niyo sinabi niyo sa amin tonight. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name. Tayong lahat ay tumayo para sa ating tribute. Amen. Narinig mo ba? Ako din na ay kay Jesus na sinabot sa kaya nang parang buhay mula sa mga tao. Kung sino po ito nagmula sa iyo, pinagay ako ang Pilipinas. Bakit parang nagmula sa iyo, pinagay sa ating mga sarili, tayo ay masalanan. Sa ating Biblia, lahat ng tao ay masalanan. Bakit lahat ng tao ay masalanan? Pag mga tao sa kanya ay magawa ng kasalanan dahil sa pagkakataon ng buhay,
sinasabi ng Diyos ay huwag kainin. Ito ang pinagmamahal ng pag-aaral ng Diyos sa mabuti na sa mga. Sinawagan ng Diyos sa Diyos sa siya ay nagkasala at lahat ng tao at gumawa at lahat ng ginagawa ng kasalanan. Kaya dapat ang tiwala ay ikaw ay makasalanan. Ito ang pagkakaw ay sulpa ng kasalanan. Kaya ikaw ay ikaw ay makasalanan. Pangalawa ang pagkamuli ay sulpa ng kasalanan. Kaya ikaw ay buhay ikaw ay makasalanan. Ikatlo ang pangalawa sa sulpa ng kasalanan. Kaya ikaw ay sinilip sa ikaw ay ikaw ay makasalanan. Pangalawa ang ikaw ay sulpa ng kasalanan. Lahat ang siwanan ng mga kapatid ng tao. At lahat ang kasalanan ay hindi ng kapatid sa kapatid ng kapatid ng pagkakamuli at ikaw ay siya ay katapang ng karusahan sa impyerno. Sa Pilipinas ay kaya sa lugar ng kapasisan ng pagkakaloon, hindi ka na makakalabasta. Ikaw ang istasyon ng tao ng kasalanan siya ay katapang sa kawakan sa hindi para sa mga pag-ibig. Bakit tayo kayo sa destinasyon? Una sa lahat ang ating mga kasalanan ay katawa dahil kagalaman ng kasalanan sa kapatid kung ginawa ng kapatid para sa atin upang ang ating mga kasalanan ay mapatawa. Subalit ang lahat ay ginawa na walang pumili tayo sa Diyos sa ating kapatid ay nalitas. Dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya sa Kristo ay kami na dito sa Pilipinas ay hindi kumabay. Siya ay pinagkakang ng umigo ang pamilya ng kasalanan. Pero nilinis ang pagkakitan ng Espiritu Santo at pinulaman ng pagkakitan. Ibalang kami ay nasa sa cross at pinatay para sa katawan ng ating mga kasalanan. Kaya kung paniniwala na sunod na tayo siya ng uling kami at ang pagkakitan. Ikaw ay katawan ng iniligtas. Pagsisihan ang mga kasalanan at pagkakitan sa Diyos. Sa puso at ikaw ay pagkatawan at iniligtas sa paniniwala sa kamatay at ikaw ay Jesus para sa iyo. Amen. Let's pray. Maraming Diyos na makapagyaya sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, Lord God, na kami ay muli mong tinipon, Panginoon, sa bahay. Amen. Thank you, Lord. Kami, Lord God, sa ililigtas mo, Panginoon, at tinulungan sa buong magdamag, sa buong araw, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. And salamat din, Lord God, sa mensahe na binigay mo tonight, Lord God. At alam namin, Panginoon, na patuloy ka na ikaw ang namamula sa aming buhay, sa lahat ng mga struggle o pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Salamat. Lord God, ang nagbibigay ng biyaya at pagpapala, Panginoon, through your Holy Spirit, Panginoon. At salamat din, Panginoon, na bagamat sa mga pinagdadaanan namin, Lord, ay patuloy, Lord God, ang iyong Holy Spirit na kami ay makapag-worship, Panginoon, through music, Panginoon, o kami ay magkaroon, Lord God, ng mga kalakasan, Panginoon. And Lord, we pray din, Panginoon, na patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa gawain ito, Lord God, na tulungan mo kami, Lord, na huwag magkaroon ng kahinaan, Panginoon, yung mga prosecute, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. And Lord, we pray din, Panginoon, na patuloy kami na makawin, Panginoon, sa iba, Lord God, sa labas, sa aming trabaho, Panginoon. And Lord, sa gabi nito, Lord, patuloy mong ingatan ang bawat isa, Panginoon, na protection, Panginoon. Amen. At ilayo mo kami, Panginoon, sa kapahamahan, Lord God. Ito ang sabot na langin namin, Lord, in Jesus' name. Amen. Taas pa natin ang ating mga kamay, Panginoon. Sumain niyo nawang lahat ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen ng Panginoon. Thank you. God bless everyone. Tayo po ay announcement. Talaga sa announcement. Announcement natin, meron tayong trip papunta ng Timna. Nasa Red Canyon din sa Timna. Pero wala pang specific na date. Ang sinabi is 26 or 27. 8
we need to pray na papayag sa 26, Saturday, na magkaroon tayo ng tour guide ng alas 10 or 11 ng umaga. Kasi meron available na tour guide 1 o'clock. Hindi tayo pwede ng 1 o'clock ng Saturday because we need to depart, on the time. Kasi kailangan natin habulin ang service. Because service para sa Panginoon is very important for each of us. Amen? Na kailangan po natin. Kaya, ngayon, mag-prayer and fasting tayo. Nabigyan tayo ng favor ni Lord para makasama tayo lahat. Especially yung walang mga armalay. Amen. Amen? Kasi bakit? Kailangan na mapuntahan nyo yung team na park. Kasi kung may mga plana kayo, napupunta kayo sa ibang bansa, o mag-for God, dapat balik-balikan natin yung mga places na kahit napuntahan na nyo. Kasi kami, siguro napunta ko mga 6 places na napunta ko ang team na park, but I need to come. Gusto ko pa rin. Gusto ko lahat ng tour na pupuntahan, babalikan ko yan hanggang andito ako sa Israel. O, kung kunin na ako ni Lord, at least may present na kay Lord, napunta ako doon. Amen? Kaya huwag tayo manghinayang dahil mayayaman naman tayo lahat. Marami tayong pera, nakilaki na mga sweldo nyo. 10,000 shekels, 200,000 a month. Kaya, kailangan natin, huwag kayong huwag kayong manghinaya. O, Sister Janet Bicra nasa Pilipinas na, hindi na siya makapunta ng team na park. Doon na siya. Tingnan mo, di ba, marami siyang places na hindi napuntahan. Nung paalis na nagkukumahog siyang pupuntahan. Kaya, habang may chance, may panahon, we need to grab the opportunity. Kasi time will come, no more open door. All doors is closed. While the door is open, we need to go. No? Because there's a time of close na yung mga doors. Amen? And we continue to join with us in our prayer and fasting every Wednesday. Yung prayer and fasting po natin, it depends. Sometimes we have our urgent prayer din. Kasi, why prayer and fasting is very important? Kasi, yun po yung ating strength. Yun ang backbones natin. Yun ang spinal natin na talagang maka-link go tayo sa ating mga buhay. Maging strong ang ating pananampalataya. Without the word and without the prayer and fasting, talagang manghihina ka, lalo na sa mga takot, mga pangamba, mga worries. Lahat tayo hindi tayo accepted. But, we overcome because of the prayer and fasting. Kasi, bigyan tayo ng Holy Spirit na strength siya kasi ang mag-work. Natatakot ka, Lord, hindi ako nila makita, maging invisible ako. Makapadating ako sa trabaho ko, Lord, ng safe and sound. Invisible, hindi nila makikita. Kasi, invisible ako ng Holy Spirit. Amen? Kaya kailangan natin. Kaya, huwag kayong mapapagod at huwag kayong maging tamad sa online. Kung gaya na nga lang yan hindi na nga kayo punta ng prayer meeting ng Friday. Meron kayong prayer meeting ng Friday kung sino may available na wala kayong hugas pinggan. Huwag kayong matulog sa vlog. Sabihin mo, ipupunta ako. Kasi doon, may dalawang pagpapala. Busog ang tiyan at busog ang spirito. Hallelujah. Yon ang pagpapala. Kasi magka-partner yan. Sila para kagaya ngayon. Tapos na ang spiritong pagpapala, ang tiyan naman ang pagpapala. Amen? Kaya kailangan. Kaya wag tayong mapapagod. Kung may mga available tayo, punta tayo ng prayer meeting po Friday, din Sunday, meron tayong prayer meeting dito. Kasi dapat sa ating buhay, habang tayo nabubuhay, always grab the opportunity na binigay ng Diyos. Kasi hindi mo na pwedeng balikan yun. Kasi ang buhay natin go forward, hindi backward ang buhay natin, forward.
hindi mo na pwedeng babalikan. Amen? Kaya always yung chance para sa Panginoon, yung talagang bibigyan mo ng panahon, oras, pagod, yung lahat na pinapagawa ng Lord. Amen? At yung mga online natin, don't forget sa ating mga online, yung ating mga group prayer, mga cluster prayer, o mga Bible study, o yung 24 hours, at yung prayer and fasting natin. Kahit tagapakinig ka lang dyan, walang problema. Basta mag-email ka na lang, hindi ko alam. Kasi syempre, yung magpe-pray lang, hindi ko alam kung nag-email kayo, o kung nag-busy kayo sa mga ginagawa nyo, at least nakapakinig kayo. Amen? May worship, may prayer, may confession, importante po yun sa ating mga buhay. Kasi ngayong panahon, parang hindi na normal ang buhay ngayon. Hindi na. Sabi ko nga minsan, isip ako, sabi ko, hindi na normal. Noong mga panahon, parang easy lang. Pero ngayon parang, habang tayo nakisama, habang lumalakad tayo, pasikip ng pasikip ang daan. Pasikip ng pasikip ang daan. Sa mga unbelievers, parating maluwang kasi nag-i-enjoy sila. Pero sa ating mga mananampalataya, pasikip ng pasikip ang ating lalakbayin. Dahil marami tayong pagdadaanan. Amen? Kaya don't forget talaga yung ating mga gawain. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ayaw ko nang ilulugtong yun kasi gusto nyo yung lugtong lang. Kaya seek ye first always the kingdom of God and His righteousness. Kasi automatic naman yung ibibigay ng Lord. Huwag ka lang tulog ng tulog sa plato. Kung magtrabaho ka, may pera. Amen? Thank you, God.